pre. So, welcome back ulit sa YouTube channel ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just search nyo lang ang Phil Triple Jumper sa inyong search engine and subscribe. So, pag-usapan natin ngayon ang spike. Ano ba yung magandang spike para pang triple jump? So, naalala ko nung high school, third year high school, ang ginagamit ko nung spike na pang triple, yung FBT, tapos Bolt, naalala ko pa yun, meron pang Bolt yun dati na brand, tapos Wingo. Siguro yung mga taga-probinsya makaka-relate sa akin kung anong klaseng spike yung Wingo. Yan yung madalas na spike gamitin sa mga palarong Bicol, palarong pambansa, lalo na dun sa pinanggalingan ko dati sa may Kamsor. Yan yung favorite na spike namin, Wingo. Nung 2009 na first time ko nagpalarong pambansa sa Tacloban, Leyte. Gamit kong spike Wingo spike. No! Pero bago mag-start ng laro, nakatatlo akong spike na palit. Kasi nga pagkagamit ko, nag-training ako, nag-boundings, maya naggulat na lang ako bakit wala nang hindi na ako makapit yung spike ko. Yung pala natanggal na pala yung mismong yung pako niya. Kasi nga dinidikit lang namin yun dati, so natanggal na pala. Kaya pagbalik ko ng dorm namin, dikit ulit kami, tapos hanap ulit kami ng bagong spike. Tapos pangalawang palit ko, maganda kasi nakatahi na. Maganda pakatahi, paikot talagang pakatahi niya. Pero nung ginamit ko, hindi naman siya natanggal, hindi naman siya natuklap. Yung swelas niya, hindi naman natuklap siya. Munti ka nang matuklap. Buti na lang may tahi ka mo. So ayun, yung last ko na gamit, maswerte, hindi na siya matibay na siya. Hindi na siya natanggal kasi laro na eh. Laro na, oras na ng laro. So ginamit ko sa laro, hindi na siya natanggal. So doon nag-start na nakakuha ako doon ng bronze ako doon. Pambansa ako sa Tarlac. Ay hindi, ako nang larong pambansa ako sa Tacloban, Leyte. Yan, nag-bronze ako ng triple jump. Doon nag-start ang continuous training ko. So, pangalawang gamit ko ng Wingo 2010. Yan, 2010. Palarong pambansa sa Tarlac City. Sa San Jose. Yung doon, yung sports complex doon na nasa bukid, yung sobrang init. So, ganun din. Halos yung spike ko, ganun din. Ginamit ko na lang sa laro. Hindi ko na ginamit sa training kasi nga baka matanggal ulit. Nadala na ako. So, gamit ko Wingo sa palarong pambansa 2010, pero nag-break ako ng palarong pambansa record sa triple jump. Talon ko ay 1444 meters. Tapos yung bitig break ko ng record ay 1421. Di ko alam, lumot na kung kaninong record yun dati. Tapos 2015 lang yata na break yung record ko sa palarong pambansa. So ayun, Wingo. So wala kasi akong picture dito. Pakita ko na lang siguro dyan sa video pag-edit ko yung picture ng Wingo. Tapos yun, after nung 2010 larong pambansa, wala, sira na yung ko. Kasi pagkatapos ng laro namin, larong pambansa, yung spike na Wingo na ginagamit namin, sinasauli namin yun sa mga practice namin, binabalik namin yun. So pagtapos naman, wala ulit kami ng spike, maghanap ulit kami. So 2010 pa rin, pumunta na ako dito ng Manila, nirecruit na ako ng Ceresal University. Coach ko doon si Coach Andaya, si Coach Jojo, George Noel Posada, saka si Coach Elma Murus. Sila na yung coach ko. And first time ko gumamit ng spike na pang triple talaga.
na although medyo may na lang yung brand niya, may na lang yung brand na spike na yun. Ang pangalan ng spike na yun ay ano, available to, mura ito, mura kahit saan ka bumili nito dito sa ano Pilipinas. Madali lang magbumili nito. Kontakin niyo lang si Coach Emerson, yung coach yung tatay ni AJ. Siya lang yung nagbebenta ng Duwin. Duwin po yan, Duwin. Duwin. Yan, gumamit ako nito ng Duwin. Tapos, ang kaganda lang ng Duwin na ito, yan, makapal siya. Makapal yung ano niya ito. Yan ang mahalaga sa mga jumper. Kailangan makapal ito. Kasi nga, para maiwasan natin yung mga naiipitin ng ugat pag tumalon ka, sunod na attempt mo, hindi ka na makatalon kasi nga manipis ito, yung iba manipis ito, tapos sumasakit yung ankle nyo, hindi na kayo makatalon kasi parang may naipitin ng ugat. So ayun guys, ito yung doe na ginamit ko sa NCAA namin, NCAA. First time ko pala gumamit nito nung Philippine Olympic Festival pa yung tawag doon, 2010. Kalaban ko yung mga national team. Hindi pa ako national team dati noon, unang salta ko lang dati noon sa Manila eh. Kaya tutoy pa ako pagdating ko dito. Tuwang-tuwa ako pag makalaban yung mga national team na yun. Sila Kuya Marayag. Yan, ang lalakas niyan. Almost 16 meters din yung mga jump niyan. Yan. Mayroong dating kalaban taga Cebu. Yan. Maganda yun, malakas din yun, 15 something din yung talon na yun. Nung mga time na yun, ng mga talon, pag tumalon ka ng 15 meters na yun, malakas ka na. Tapos ito yung gamit ko, Duwin. So first time ko naglaro na hindi sumakit yung ankle ko nang ginamit ko yung Duwin. So malaking bagay yung Duwin. Hindi ko to pinopromote hindi ko talaga lang sinishare ko lang sa inyo yung experience ko kung about dito sa Duwin. By the way pala guys, ginamit ko ang Duwin nito sa loob ng ng almost 5 years ako gamit ko Duwin sa NCAA namin, Uni Games, sa mga National Open. 5 years akong gumamit ng Duwin. So tuwang-tuwa ako kasi hindi sumasakit ang ang ankle ko. So after ng laro, masaya kasi nga hindi masakit ang mga paa mo, hindi masakit ang mga litid-litid mo sa paa. So ayun guys, pero yung itong Duwin pala na ito, dito pala ako nag-break ng record sa NCAA namin. First time mag-break ng record sa triple jump sa NCAA namin, ito yung gamit ko, Duwin. Malaking bagay ito. Hanggang sa na-break ko yung record hanggang 2014, break ko pa ng record sa triple jump sarili kong record ang binibreak ko sa sa NCAA namin sa triple jump. Kahit sa long jump, ginagamit ko rin siya. Tapos nung 2015, last ko na laro sa NCAA namin, nagpalit ako ng spike kasi gusto ko para maiba naman. Maiba naman ba? Kasi nga, medyo sawa na ako sa spike ko, yun. Yung tsaka yung namin, yung gusto namin na may bagong new look yung mga spike namin. So, bumili kami ng Brooks. Although parang hindi siya pang triple, pang sprint siya, pwede rin siyang gamitin pang long jump. Yan Brooks, ang cute ng kulay niya, kulay pink. Yan, hindi ko lang yan. So ito, ang pinagkaiba nito sa Duwin, ito mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nails. Tapos ito naman, makapal yung dito niya, makapal siya, maganda rin niya. Kaso nga lang, pag planting mo ng ganyan, hindi siya masyadong solid ang plant ng ng paa mo kasi nga mayroon siyang curve. May curve siyang ganun. So dito rin sumakit yung paa ko. Sumakit ang paa ko dito kasi nga siya, nagko-curve may dito. Yan, sumakit pa ako diyan. Pero maganda siyang gamitin kasi nga
nakaganyan siya o naka-tip to siya. Yan. Hindi mo ginamit ko ginamit ko rin sa pang 400 meter. Yan. Ginamit ko sa 400 meter dash plane saka 4x400 meter dash. Ginamit ko to. Yan o. Nag-gold ako sa NCAA namin ng 400. Ito ang gamit ko. Brooks. Yan o. Para tuwang-tuwa ako kasi pag-apa ko, kumukusa siyang magpupush ng gano'n. Oh no! Yan. Maganda to guys. Maganda yung Brooks. Kaso medyo mahal nga lang siya. What? Nalimutan ko na yung price niya pero mahal siya. Yan. Yung Duwin pala guys. Ano siya, can afford na ang price nun. Mura lang yun sa loob. Below 2,000 yata. Ngayon, ang price nun, mayroon ka ng spike ng Duwin yun. Mura lang yung Duwin guys. Kung ako sa inyo, sa mga baguhan na ng mga jumper, pwede kayong gumamit ng Duwin. Hindi ko ina-endorse yung Duwin ha. Inano ko lang, share ko lang na maganda yung experience ko sa Duwin. Tapos, sunod na gamit ko, 2016. Sunod kong gamit 2016 na spike. Nagpalit ako ng spike. Kasi nga, ready, 2015 pa pala. 2015, Nike yung Zoom, Nike Zoom. Oh no! So, wala ako ngayong spike dito na Nike Zoom. Papakita ko na lang sa screen. Yan. Kung makikita nyo sa screen, yung Nike Zoom na yan. Yan yung ginamit ko nung first time kong tumalo ng 16.11 meters. By the way guys pala, tumalon ako dito ng 15.92 meters. Itong Brooks na ginamit ko. Ang talagang ginamit, best ko dito 15.92 meters. Yan po yung record sa NCAA namin, triple jump men. Sa akin po yung record. Ano po yan, legal. Tapos yun, tumalon ako ng 16 meters. Gamit ko Nike Zoom. Ano lang po sa akin yun, bigay lang sa akin nung kaibigan ni Coach Jojo na nasa Amerika. Bigay niya sa akin. Ginamit ko nung Singapore Open. First time ko nag-jump ng 16.11 meters. Tapos ang Philippine record noong 2015 ay 16.12 record ni Kuya Jobert. Yun, hindi ko na break 1 cm na lang ako na-break. So ako yung dating second best triple jumper sa Pilipinas. 16.11, 16.12 ang Philippine record. So hindi ko na break. In 2012, 2016. Oh, no! Ayun guys, 2016 naglaro kami ng Asian Beach Games sa ginanap 'yon sa sa Vietnam. Da Nang, Vietnam, ginanap 'yon. So ang nilaro namin doon lupa. May mga bato-bato pa. So ginamit ko naman ngayon doon yung Saucony. Yan. Saucony. Ito naman guys, maganda siya. Maganda siya pang ginapang ang triple jump. Maganda siya pang triple jump, as in pag sinuot mo dito yung paa mo, parang feel mo komportable ka talaga. Ang ganda niya sa paa. Sobrang smooth ang dito, yung paa mo dito. Tapos pag tumakbo ka, maganda. Hindi mo feel na parang tight yung paa mo dito sa loob ng kasi nga parang in-hold yung parang kung komportable ka guys, maganda ito. Ang yun lang, ang pinaka talaga nito, pang long jump siya. Yan, pang long jump siya. Napapansin nyo guys, pang long jump talaga siya. Hindi siya pang triple jump. So that time kasi wala pa naman talaga akong yung budget na pangbili talaga ng mga magagandang spike, no? Wala talaga akong budget pa. So ito bili ko ng mura lang. Kaya pinagtiyagaan ko. So maganda to. So naka bronze, tumalon ako ng 15.74 doon sa Bidanang, Vietnam. Pero lupa yun 15.74 ang talon ko doon. Malakas ang kalaban doon. And tapos that time kasi yun yung first time ko rin na tumalon ako ng malayo, last jump.
Ang foul ko, gatiting lang talaga. Gaku ko lang yung foul ko. Bale yung pag-apa ko ng ganon, good. Tapos pag take off ko, gumanon siya, kumalabit lang. Sayang eh. Gold, ano yan, good for silver sana. Sayang, nangyayari ko doon, kaso foul. Tapos sabi ko, coach, tandaan nyo. Tinandaan nila, Kuya Jobert, may coach, tinandaan nila. Tapos after ng game, sinukat namin. Kasi bawal sukatin ng ano eh, bawal ipasukat yung foul during ano eh, competition. So after competition, pwede mo na siyang isukatin kung meron kayong tape measure. So sinukat namin. Nagulat kami. Kasi malayo eh. Sukatin namin, gulat kami. 16.40 meter. So munti kang kumabreak ang Philippine record doon. Sa lupa pa. So pag uwi namin ng ano, Pilipinas, so pinagandaan ko yon, maglaro kami sa Patapa. So, tapos pagdating ng Patapa, malakas ang pakiramdam ko, sabi ko kaya ko na-break yung record ko. Ang gamit ko pa rin, Saucony pa rin yung gamit ko. Kasi nga, maganda yung pakiramdam ko dito eh. Kahit medyo sumasakit ang paa ko. Kasi nga, naramdaman ko na nung naglaro kami sa Vietnam. Nung naglaro sa Vietnam, naramdaman ko, kaya ko to. Tapos ayun guys, paglaro namin ng Patapa, weekly relay, doon na-break ko ng ang Philippine records. 16.29 meters. Yun. First time ko na-break ng Philippine record. 16.29 meters sa Patapa weekly relay. So, nakaka-proud kasi dito ko mismo ginawa yung pag-break ng record sa Pilipinas. Sa Patapa weekly relay pa. Yung programa ng Patapa. So, maganda yung programa ng Patapa kasi nga may nagbe-break ng Philippine record. So, ayun, ito pa rin yung gamit ko. Maganda to guys. Yan o. Usually ay mapapansin nyo, ang mga pang triple jump na spike, kung hindi double cushion yan, ito double to eh. Tignan mo. Yung puti, ito yung puti, saka yung black. Yan yung maganda mga pang triple jump. Pero pinakamaganda yung tatlong layer siya. Pakita ko mamaya sa inyo yung tatlong layer na spike. So ito, double layer lang siya. Medyo maganda na siya, pang triple, as in maganda siya. Yung nga lang, meron siyang dito, ayan. Masakit siya sa paa. Pwede kang hindi siya stable masyado pag pa-plant. So, kung hindi ka sanay, hindi mo siya gamay, maaring gumanon pa mo. Pero kaya so, ang tapilok naman kasi kasama yan sa laro minsan eh. Hindi mo inaasahan na mangyayari. Kasi nangyari na yan sa akin yung laro na yan. Natapilok ako, yung gamit ko Ito sunod, sasabihin ko sa inyo yung gamit kong spike na natapilok ako na ayaw ko nang gamitin talaga. Nadala na ako dahil kasi natapilok ako doon sa spike na yun. So ito, tapos na tayo dito sa Saucony guys. Ito sa isang Saucony ito, tapos na tayo dito. Yan, tapos na tayo dyan. Pumunta naman tayo sa isang klaseng Saucony. Ito yung isang Saucony ko. Yan. So, in-order ko rin ito sa online. Pina-order ko kay attorney, kay Ate Lenny. So, sila yung sa akin, tumutulong sa akin na mag-order ng spikes. Si Janet, si Coach Joe. Yan, sila yung sa akin na do-donate minsan ng spike. Minsan pa yung mga supplement, minsan do-donate sa akin dati para lang medyo masustain ko yung yung performance ko. Yan. Kaya sobrang pasalamat ako sa kanila, laking tulong ng ginawa nila sa akin. Ito yung namang gamit ko nung nag-break ako ng Philippine record ulit. 2017 nag-break ako ng Philippine record ulit sa Philippine National Game. Ginanap noon sa Isabela. Doon naman sa Isabela naman. So medyo matigas din yung doon, yung jumping area doon. So napagtiyagaan naman yon. So far medyo napaganda that time yung performance ko. Ito yung gamit ko. Yan, same pa rin sila, double layer pa rin yung niya. Yan. Nag-break ako ng Philippine record doon.
distance 16.70 meters. So yun pa rin, yan pa rin yung ano ko, yan pa rin yung record ko ngayon hanggang sa ngayon. Ang hirap i-break. Last time SEA Games, ang record ko 16 point ano na lang, 16.42. Pero kaya pang i-break yun. May time lang, take time lang. So ito yun. So sa isang brand ng spike, dalawang beses ako nag-break ng record. So Coney, mapapansin nyo yung mga nails na yan, tandaan nyo yung mga nails, yung pattern na yan, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang pang jumping na spike, it's either na 8 or 9 nails yan. Mapapansin nyo yan. Minsan siyam yan, minsan siyam. Yung Duwin siyam yun, siyam yung ano niya, siyam yung nails niya. Yung Saucony 8. Saka yung Brooks 8 din. 8 nails doon. Ito siyam yan. Hindi ko nilaban. So next natin guys yung next na spike na ipapakita ko sa inyo yung saan na ba yun? Yung ginamit ko nung natapilok ako. Saan ba yun? Wala. Ay, dito. Alright guys, itong next na spike na papakita ko sa iyo, ito yung hindi ito. Oh no! Pero ito yung brand na spike na ginamit ko nung natapilok. 1 month ako hindi nakatalon, puro sprint lang ako kasi natapilok ako. National Opinion ginanap dati rin sa amin, Pangasinan yun, tagal na yun. Ito yung ginamit ko, walang iba kundi ang Adidas. Yan, Adidas. Yung isa nito kulay black, issue sa amin nung SEA Games 2015, Adidas. So ginamit ko rin yun natapilok ako. Pero di ko alam ba't ito natapilok. Siguro talagang tinadhana yun na matapilok ako. Pero paano ako matatapilok dito? Yung flat na flat siya. Flat na flat siya. Ang ganda-ganda nito pantalon. Yan. Ganda-ganda nito. Hanggang sa ngayon di ko ito ginagamit. Yan. Di ko ginagamit kasi nga natapilok ako. Ayaw kong gamitin. Hindi ko feel siya. Pero marami naglalaro na gumagamit ito na magaganda naman performance niya at mapansin niyo sa ibang international na competition, yung mga taga Cuba, yung nakalaban ko sa Asian Championship namin ng taga Kazakhstan, gamit niya ito. Ang ganda ng talon niya, 16.96 meters yun yung talon niya. Ito ang gamit niya, yan, Adidas, yan. Pansin mo ang ganda, di ba? Yan, ang kapal ng niya. Yan, ang kapal nito. Sa heel nyo. So safety yung dito niya, yung paa nyo dito, safe na safety yung paa nyo dito. Pwera na lang kung talagang itadhana na matapilo ka. Yan. Ibang usapan na yon. Pero talaga naman minsan kasama yun sa laro eh. Minsan hindi mo inaasahan talaga, ganda ng preparation mo. Ilang beses na nangyari sa akin, ganda ng preparation ko, pero magkamali ka, yan, kasama sa laro yan. Sobrang ganda rin ito guys, yan. Sobrang ganda rin ito gamitin kasi flat na flat ka. So para sa akin lang yung ayaw kong gamitin. Ito benta ko na lang. Hindi ko pa ginagamit ito guys kasi ito bigay lang pala sa akin ito nung sponsor lang sa akin ito ni Boss Eugene. Ini-sponsor niya sa akin ito. Hindi ko siya ginagamit kasi nga siguro ko na lang to, remembrance, display ko na lang to, or sa mga susunod na mga matripan ko na gusto kong bigyan ng spike na ito, yan siguro bigay ko. Kasi nga pagtanda ako hindi ko naman magamit na to eh. Yun. Pero yung ibang mga spike kasi na ginamit ko, mga sira-sira na to, kasi hindi ko na pinamimigay. Tira mo ito, ayan sira na siya yan, sira na siya. Yan. Isang gamit ko na lang ito, isang talong ko na lang ito, punit na. Kaya naman. Ang isa naman, ito, butas na, yan. Ano ko pamimigay yan?
O yung isa naman yan. O, punit. O, wala akong spike na binitawan na hindi nasira. Yan, yung isa naman, ito naman. Yan, punit din. Punit din. Oh no! I-display ko lang yung mga punit. Yan, pero ito, yan, bagong bago pa to, as in. Wala pa itong ano. Siguro sa limang daliri ko ito, dalawang beses ko lang siguro nagamit. Yan. Okay, so next na spike na ipapakita ko sa inyo. Yung favorite spike ko naman ipapakita ko sa inyo. Walang iba kundi ang ating naka-display sa ating screen. Walang iba kundi ang Mizuno. Ayan. Ang ganda nito guys, safe na safe yung paa mo dito talaga. Stable yung sa may heel mo, matigas siya. Yan, matigas yan. Yan, hindi gagalaw pag plant mo, hindi gaganon yung heel mo, safe na safe siya. And maganda yung ano niya dito. Yan, maganda yung paka-fit niya dito sa may dulo ng paa mo. Tapos meron siyang lock. Yan. At pagka tali mo dito, pagka sintas mo, pwede mo siyang i-lock. Pwede siya i-lock. Pag ganon. So, safe ka. Hindi siya basta-basta gagalaw. Yan. Maganda to kasi nga mapapansin nyo, yung nails niya, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 nails siya. Ang ganda niya. Pwede nyo rin tanggalin yung gitna. Pero mas maganda, meron pa rin siya dyan. Yan. Pero kung mapapansin nyo dito, ito yung sinasabi kong tatlong layer. Mapapansin nyo, isa, yung kulay yellow-green. Yellow-green yan eh. Yellow-green, yung white, dalawa. Tapos isang yellow-green na taas. Yan yung sinasabi kong tatlong layer. O, 3 cushion yan guys. Yan. Yan yung maganda pang spike. Safe na safe ka dito. Although medyo pag hindi ka sanay, medyo mabigat siya. Pagka naluluma na, medyo bumibigat siya. Medyo sa pakiramdam nyo, medyo bumibigat siya. Kasi nga, yun yung experience ko. Medyo bumibigat siya pagka lumuluma na. Pero pag bagong-bago, ang ganda. Para kang tinatapon. Lalong-lalo na guys, pagka yung yung rubber na paglalaroan nyo, yung katulad ng sa Clark, sa may New Clark City na doon, stadium doon. Ang ganda maglaro doon kasi nga buhos siya. Pag buhos yung yung lalaroan nyo, yung jumping area, no. Maganda siyang gamitin. Ayon sa experience ko lang, maganda siyang gamitin, guys. Yan. Di ko siya pinopromote sinishare ko lang sa inyo kung ano yung experience ko dito sa spike na to, guys. Kung sa inyo magustuhan nyo yung itong spike na ito, nasa sa inyo yun guys. Nasa sa inyo yun kung talagang ano yung gusto nyo. Saka can afford sa budget nyo. Kasi ito medyo mahal. Hindi ako basta-basta mag-order na ako lang. In-order to ng Patapan. Lalo ang nag-order sa akin to sila Ma'am Janet, sila Ma'am Marico sa Patapan mismo. Yung staff ng Patapan nag-order nito. Kasi nga mahirap i-order to kasi nga order mo to mismo from Japan. Pero pala made in Japan pala ito yung Mizuno na to. Yan. Sa mga nakakalaban ko, mapapansin nyo, yung mga gumagamit nito, Thailand, Vietnam, yan, mahilig sila gamit ni Mizuno. Pero kaya ginaya ko rin sila. Yan, maganda siya guys. Ayan flat siya guys. Yan ang pang triple jump. Flat. Tapos makapal. Yan, gustong gusto ko yan. Gusto ko yung spike na ito eh. Kasi nga ang ganda niya. Ang ganda niyang pang jumps. Ito yun. Tapos next, kung gusto mo naman na medyo maiba naman, meron isang spike na pwede sa'yo, pero medyo mahal lang kasi. Mapapaano ka sa budget. Mapapaganda lang maganda sana pre. Ito yun. A6 brand. Oops, hindi ko pinopromote. Again guys, hindi ko pinopromote yung product na ito, yung guys, hindi ako nagpo-promote kasi wala naman tayo sa promotion.
Initial ko lang ito. Ito talaga, may isang klase pa nito eh. Yung ginamit ko sa ginamit yung spike na pang training, yung A6, pakita ko sa screen. Kung makikita nyo dyan guys sa screen, ito yung A6 na ginagamit ko pang training. Yan yung, maganda rin siya, pero pwede siyang pang sprint, pwede siyang pang long jump, pwede rin siyang pang triple jump. Yes, ito naman, spec nito, ito lang yung pang triple. Yan, tinapansin nyo yan, makapal siya. Yan, tapos stable din siya, tigas parang yung sa, mas matigas ito sa mas matigas ito kaysa sa sa Mizuno. Yan kaso nga lang, hindi ko magamit. Hindi ko siya magamit, alam kung bakit. Malaki sa akin. Size, size 11 and a half. US size to 11 and a half. Ang size ko 10.5. So, hindi ko magamit. Display na lang siguro ito, pero kung may gustong bumili siguro nito, bebenta ko. Depende na lang sa inyo kung magustuhan nyo. Pero kung ako sa inyo, pag tinignan nyo ito, magugustuhan nyo talaga, may tag pa nga, o di ko magamit eh. Binili ito ng tita ng girlfriend ko galing sa US. Pinadala lang dito bago mag SEA Games sana yun eh. Kaso nga lang, ang hirap hanapin ng size 10.5 nito sa ibang bansa, sa US, kasi nga mabilis magkaubusan nito. Ganda tong klase A6. Yan ito yung niya, brand niya, para kung mag-search kayo, yan yan. G618Y. G618Y. Yan yung niya. Yan yung code niya. Ito naman Mizuno. Ay, wala yung code niya. Ito pa nga yung ng A6 Hindi ko magamit kasi nga. So ayun guys. So para sa akin, ang pinaka the best na spike na nagamit ko sa buong buhay ko siguro ay A6 and 2,000 years later. What? A6 A6 and Mizuno. Yan, pinaka the best na spike kasi nga safe na safe yung paa natin doon. Yung Sukoni naman, optional siguro kung depende sa tipo ninyo kung ano yung trip nyo talaga, pero sa akin yung pinaka the best itong A6 and yan Mizuno. Yan guys, kung may budget lang kayo, medyo mahal nga lang, abutin kayo ng more than 10 10k. Oh, no! More than 10k kasama na siguro, di pa kasama ang shipping fee dyan, kaya medyo mahal. Kung talagang desidido ko yung gumamit ng mga magagandang spike, yan, mga branded, yan, yung Nike, maganda rin yung Nike, gusto ko rin, kaso pinaka magandang sa pakiramdam ko yung ito saka ito. Kasi nga ayan magkasundo sila sa nails. Yung nails ito mas marami nga ang nails ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 nails yun din siya. Pero ang ganda ng pagka-form niya sa nail. Ganda. Compare natin yung dalawa. Yan. Ganda, di ba? Ito yung ginamit ko ng SEA Games 2019. 16.42 meters yung talon ko. So ayun guys, so sana may naintindihan kayo sa paliwanag ko kung ano yung magandang spike. Pero base lang naman yun sa aking mga experience. So depende rin sa inyo kung meron kayong mabili kunyari na Mizuno, kung meron mabili na kunyari A6, o pagkaramdaman nyo, tapos saka nyo na siguro ma-realize yung mga sinabi ko na, uy, tama nga siguro yung sinabi ni Kuya Hari na maganda pala yung A6, maganda pala yung yung Mizuno So ayun guys, so please subscribe to my YouTube channel para sa sa mga susunod na vlog natin. Thank you, and thank you sa panonood ng aking ng video.